ang topic natin right now is how for you to become productive. Paano ka magiging super duper duper productive, okay? Number one, para maintindihan natin lahat, meron tayong tinatawag na energy. Lahat ng tao may energy. Yes, everyday nagko-consume tayo ng energy at ginagamit natin yon. Now, para mas maintindihan natin, pag kumakain ka, nanonood ka ng TV, naglalakad ka, nakikipag-usap ka, nag-aaral ka, lahat yun nagko-consume ng energy. Kaya nga dapat maging aware tayo na nagko-consume pala tayo ng energy everyday para mailagay natin sa pinaka-productive na gagawin. Okay, now, first, since nalaman nyo na meron tayong energy, number two, dapat maintindihan nyo na magkaroon kayo ng tinatawag na in the zone. Pag nagsisipag kayo or ginagawa nyo yung craft nyo, anong ibig sabihin ng in the zone? For me, ang in the zone, ibig sabihin, wala kang ibang iniisip kung hindi, yun lang. Kasi di ba, maraming iba sa atin na nagtatrabaho pero lumilipad ang utak. Ang tawag yan is physically present, mentally absent. Ang dami sa atin mga ganon. Minsan, we're just doing things for the sake na gawin, not because we love to do it and not because we really want to do it. Kaya dapat magkaroon kayo ng at least 20 minutes na ginagawa nyo yung pinaka-craft na gusto nyo. Ibig sabihin, pag ginagawa nyo na yung craft nyo, dapat walang makakapag-istorbo sa yung kahit ano. Doon ka lang talaga nakafocus. Bakit importante yun? Kasi ang labanan ng buhay, lahat tayo may kanya-kanyang timeline. Diba? Iisa lang naman ang timeline natin. Now, the question is, lahat ng tao may 24 hours a day. Pero bakit may mga taong sobrang layo ang nararating? Bakit may mga taong halos walang marating sa buhay? May mga taong ang daming nagagawa sa loob ng 24 hours. May mga tao naman halos walang nagawa sa loob ng 24 hours. Now, ibig sabihin, napakasimple lang. Sa memory, sabi nila, sa memory, para maging effective daw ang memory mo, dapat hindi lang iniisip mo. Napaka-effective niya once na nagkakaroon ka ng emotion towards God. Kaya nga, di ba pansinin mo, may mga kanta tayo na pag narinig mo, magpa-flashback bigla yung memories na yon. Alam mo, high school days mo, may narinig kang kanta na pang high school, biglang marerefresh sa'yo, mareremind sa'yo na, grabe, nung narinig ko tong kantang to, ito ginagawa namin, nagja-jamming kami ng mga kaibigan namin. Ganun ang nangyayari. Kasi mayroon siyang emotion. Kaya nga napaka-importante na once na you're doing your craft, dapat 100% nakafocus ka doon. Kaya nga diba sinasabi nila, laser light focus. Kasi nga, ang importance doon, lahat ng learning, maa-absorb mo. Diba? Gaano karaming beses na tayong nangyari sa atin na nag-toothbrush ka lang, pagka-toothbrush mo, hindi mo na matandaan kung saan mo nilagay yung toothbrush mo. Diba, yung bag mo, kabababa mo lang, in a span of mga 30 seconds, hindi mo na maalala kung saan mo nilagay. Normal na nangyayari yun sa atin, lalo na minsan, gumagalaw tayo nang hindi tayo nasa present moment. Kaya ang dami natin minsan na hindi na napapansin. Kaya napaka-importante na dapat nag-i-in the zone tayo. Okay? And sunod, dapat maintindihan nyo na ang success, it is a long-term process. Marathon ang success. Hindi siya mangyayari ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Hindi. It is a long process. Bakit ko ito nasabi? Imagine mo, anong metaphor palagi pag sinasabi nila na para ka daw maging magaling na billiard player, dapat natutulog ka sa bilyaran. Ibig sabihin nun, actually, ang pinaka-meaning lang nun, dapat, ibig sabihin nun, dapat inuumaga ka, kalalaro. Sabi, sa panahon ko po alala ko dati kay Regine Velasquez. Ano sabi ni Regine Velasquez? Alas 5 daw ng umaga, ginigising na siya ng father niya at nilulublob siya sa drum para lang mag-practice kumanta. Ang nakikita natin yung lublob sa drum. Ako, ang nakikita ko, 5 a.m. pa lang gising na. Ibig sabihin, way back mga 4 a.m. gising na siya, nagre-ready na, tapos 5 a.m. simulan na ng practice. Ano ang point ko? Karamihang tao tulog pa, siya gising na. Nagpa-practice na siya ng craft niya. Okay, ano sabi kay Michael Jordan? He is the first na darating sa practice and he will be the last na aalis sa practice. Ano yung point ko? Maintindihan nyo sana na hindi ka naman magiging successful ng isang araw eh. It will take time. Okay, kaya ang napaka-importante, nag-take ka na ng time, mahaba na, at the same time, nandun ka pa sa tinatawag na in the zone na talagang 100% yung focus mo, ginagawa mo yung craft mo. Okay? Now, sunod, ang key is discipline. Gaano ka kayang gawin na everyday? Katulad ng sinasabi ko sa inyo una, yung nag-i-in the zone ka, example, 20 minutes, 30 minutes, you're doing your craft. Then after naman, 1 hour, pahinga ka. Then after, gawin mo na naman. Then after, pahinga ka. After, gawin mo. Example, nakaka 4 sets ka. You have 4 sets na ginagawa mo yung craft mo. Ang labanan ngayon, hindi naman grabing motivation kailangan mo. Hindi importante na grabing lalim yung why mo. Kasi even sa amin sa networking, tinuturo siya na dapat ang lalim daw ng why mo. Sobrang lalim. Na dapat, grabe yung parang para sa pamilya, para sa anak. But for me,
Hindi ako masyadong dumaan sa ganun eh. Kasi nung nag-networking ako, hindi naman sobrang lalim talaga ng why ko. Nag-networking ako kasi masaya lang ako sa ginagawa ko. Gusto ko yung networking. Gusto ko, surrounded ako ng mga taong positive. Yun lang. Pero ang pinaka naging advantage ko, everyday talagang network ako ng network, araw-araw. For 18 years straight until now. Because I really love what I'm doing. Okay, yung craft ko, love na love ko siya talaga. Kaya nagkaroon ako ng advantage. Okay, now, balik tayo. After sa discipline, maintindihan nyo na dapat ang pinaka-key, araw-araw magawa mo yung, kahit sabihin natin 4 sets. Dapat consistent ka niyan. Magawa mo yung 4 sets na yun ng ilang taon. Di ba kasi tayo minsan, yung sipag natin, yung gigil natin, nagbibase saan? Nagbibase yung sipag at gigil natin. Depende sa mood natin. Pag trip mo, ganado ka, sige, gagalaw ka. Pag wala ka masyadong problema, sige, tatrabahoin ang pangarap mo. Pero pag may mga problema ka na, hindi mo natatrabahoin, hindi dapat ganon. Ibig sabihin, maulan man o mainit, matraffic man o hindi, may gana ka man o wala, gawin mo yung 4 sets. Sunod-sunod. Kasi di ba, eto, tingnan nyo na lang. Stephen Curry, napakagaling na basketball player. Siya yung nagpauso ng mga 3 points na sobrang lalayo. But again, tingnan nyo si Stephen Curry. Ilang taon lang ba siya nag-practice? Bata pa lang praktisado ng basketball si Stephen Curry. Malaki pa yung naging advantage na yung father niya is former NBA player. Ibig sabihin, yung lifetime experience ng father niya, naipasa pa niya yun kay Stephen Curry. Iba pa yung current na experience ni Stephen Curry sa pagpapractice. Pansinin mga negosyante, bakit halos ang daming mayayaman ng mga Chinese? Hindi naman dahil sa singkit sila, mayayaman sila kasi they are early exposed. Elementary pa lang, pinagbabantay na yan ng tindahan nila. Pinagkakahan na yan, marunong na yan sa pera. Sa Pilipino, ang mindset ng mga Pilipino, anak, huwag ka muna magnegosyo habang nag-aaral ka. Makaka-istorbo yan. Tigilan mo muna yan ng mga istorbong yan. Mag-focus ka sa pag-aaral. Pagka-graduate mo sa kamoy gawin. Di ba maling-mali yung mindset? Naisipin mo yung mga Chinese, ini-expose yung bata at a very young age. Yung mga Filipino naman, ayaw nilang i-expose kasi daw istorbo daw sa pag-aaral. Eh, ang tanong ko, bakit mo ba pinag-aaral ang anak mo? Iba kaya mo siya pinag-aaral kasi gusto mo magkaroon siya ng edge para pag nag-apply siya ng work, magkakaroon agad siya ng trabaho. Now, the question is, nag-aral ba tayo para lang magkaroon ng trabaho? Hindi. Nagtrabaho ba tayo para magtrabaho lang? Hindi. Nagtrabaho tayo para kumita ng pera. Now, ano ang pagkakaiba? Now, what's the point na kailangan mo yung Filipino, i-deprive mo siya ng experience kung pwede na siyang matuto at a very young age? Kaya nga, di ba, pansin mo, sabi ko nga, Stephen Curry, tingnan mo yung naging sobrang advantage siya. Grabe yung dedication niya sa craft niya. Kaya if you want to become the part, 1%, hindi na cream of the crop kasi ang cream of the crop is 20%. Ito, if you want to become the part of 1 to 3% ng pinakamagagaling, you need to do it long years. Even ako, I really admire, iba sila Vice Ganda, sila Willie Revillame. Pag titingnan natin sila, we admire them because of the success that they have, yung mga bagagandang mansion nila, si Willie na may sariling yate, di ba? Yun ang nakikita nila natin. But on reality, ito question ko. If you love yung success nila, if you love what they are earning right now, my question is, kaya mo ba araw-araw ka na sa studio? Di ba, nakikita nyo man lang ba yun? Na araw-araw sila na, may one time may nabasa akong write-up about kay Willie Revillame na dumating sa point na si Willie natutulog na mismo sa dressing room ng ABS-CBN. Nasa ABS pa siya, dressing room na siya natutulog. Kasi, di ba, ano ba trabaho ni Willie? Siya yung host, siya pa yung producer, siya pa yung director. Di ba, halos lahat siya yung nag-ano, at dedicated niya sa craft niya. Kasi nga, di ba sabi nga ni Willie, na siya mismo talaga pipili ng mga sounds, ng intro, ng ganito. Siya mismo ang gumagawa ng ganon. Just like yung isang idol ko na si Michael Jackson. Grabe yung craft niya na ultimong pitik. Would you imagine, tinataas pa lang yung gloves niya, kinikilabutan ng tao, nagpapalakpakan, wala pa siyang ginagawa, inaakit pa lang yung gloves, natanggal pa lang, sinusuot pa lang. Grabe yun. That's ang akala kasi natin, oh, grabe, ang galing lang kasi sikat siya. Hindi. Pinaghirapan siya ng sobra. Kaya ramdam din natin, kaya tayo nai-inspire, kaya tayo nai-impress sa kanila. Kasi nakita natin, hindi man natin alam literally, pero nafe-feel natin yung dedication sa craft na yon. Di ba pag makikita ka ng isang cake, makikita ka ng isang lugar, makikita ka ng isang, alam mo kung pinaghirapan siya or hindi, kahit nga halos wala kang knowledge, kasi it's energy. Lahat tayo is energy, connected tayo sa atomic level. Kaya unconsciously, aware pa rin tayo kung gaano yung dedication ng ginagawa nila. Kaya pumapalakpak tayo sa mga ganun. Now, balik tayo doon sa sinasabi ko na
kailangan yung maintindihan na for you to really want na maging successful sa buhay, long-term process po siya. Kaya nga sabi ko, tingnan mo si Vice Ganda, ilang taon na siya nasa yung meron pang showtime. Nung meron pang showtime, ilang taon siya nasa showtime. Ibig sabihin, ilang taon siya araw-araw pumapasok. At take note, kung nanonood tayo ng showtime na mga 1 hour lang, hindi naman dumarating ang artista kung kailan magsisimula eh. Before pa, kasi meron pa yung mga rehearsal, meron pa yung mga meetings, may mga dapat pa yung adjustment. Then after, magsisimula pa lang yung trabaho nila dun sa 1 hour na pinapalabas na sa TV na showtime. Then do you think after, nawawala na sila? Hindi, may meeting pa yan. Imagine mo yung dedication nila sa mga craft nila. Tapos tayo gusto natin maging super successful na katulad nila. But end of the day, mas mahaba tulog natin, puro pa tayo reklamo sa buhay, tapos ikaw mismo, hindi ka naman talaga nagsisipag, yung craft mo, ginagawa mo, depende sa mood mo, di ba? Kung trip mo or hindi. Yun, pag ganun ang ugali, malayo po kayo. Sobrang layo, classmate, na maging successful kayo sa life. Okay? Sunod is, eto na, if you want to become rich, kung gusto niyo naman yumaman sa mundong to, you should learn to invest your time sa pinakamalaking perang ibibigay. Para magkaroon kayo ng idea. Nung college na ako, ang dami kong sideline. Di ba, alam niyo naman, namamasada ako ng jeep, nagpapa 5-6 ako noon, nagpapautang ako, nagbaburn ako ng CD, nagbebenta ako ng CD kasi ang CD ko that time, ang costing ko 6 to 7 pesos. Isang CD na at 3 pesos yung CD, tapos ipiprintan ng, ano tawag yung sa ibabaw, piprintan ko kasi nagbebenta po ako dati ng CD na ikaw yung mamimili ng kantang laman. Di ba dati pag bumibili tayo ng mga music, ng mga CD, normally ang gusto mo lang mga 1-2 kanta kasi isang album lang yan ng isang artist eh. Yung sa akin, yung nauso yung pag-burn ng CD. Eh, that time, usong bagong-bago pa lang sa pandinig ng tao, yun yung CD mismo. Minsan, ilalagay pa yung pangalan mo, minsan, ilalagay pa yung pictures mo, tapos yung mga kanta mismo. Kaya ang daming na gustong-gusto nun. Eh, ang costing ko 6 pesos, na ibebenta ko nun 150 pesos. O di ba, ang laki ng margin ko, nasa almost 140 pesos yung kita ko. Kaya yun, ang dami kong sideline before. Nung na-open up na ako sa networking, unti-unti, halos lahat ginibab ko. Ginibab ko yung pagpa 5-6 kasi mas dumadami din kaaway ko eh, kasi nga ang daming hindi nagbabayad. Ginibab ko na rin yung pag-burn ng CD kasi nga I need to travel papuntang Manila, tapos that time matrabaho din kahit paano. Ang pinakalas kong ginibap that time, pamamasada ng jeep. Bakit yung last na pinakaginibap yung pamamasada ng jeep? Kasi nga, kumikita ako, maliban doon, nakakapag-recruit pa ako. Kasi di ba may mga sumasakay ng mga pasahero, yung mga matagal mo nang hindi nakikita, minsan makikita mo, or minsan may mga bago ako nagiging kaibigan, na pwede ko pa sabihin silang recruited. Now, hanggang dumating sa time, nung nagkaroon ako ng kotse way back 2007, yun doon ako tumigil mamasada. Kasi nga, mas nabisi na ako sa pag-network, and nakita ko, mas malaki yung pwede kong kitain sa pag-network rather than sa lahat ng ginagawa. Kaya ginibap ko yung lahat, nag-focus ako sa pag-network. And true enough, it happened. Ito na nangyari. Kaya again, I'm not saying na networking lang po ang pwede kayong yumaman. Actually, lahat naman ng industriya, kahit saan pwede kang yumaman. Depende lang yan kung ano yung pinakagusto mo. You should learn to find kung ano yung pinaka-love mo at ano yung pinaka may deepest reason ka na parang gagawin mo siya. Ibig sabihin, parang sa akin, ang naging deepest reason ko sa pag-network, sabi ko, wow, ang ganda kasi ito yung makakatulong ako sa maraming tao na mababago ko mindset nila, matutulungan ko yung ibang tao na from babad sila sa gamot, na umiinom sila ng mga synthetic drugs. Sabi ko, itong supplement, magiging maganda pa katawan nila, wala pa siyang side effect. Yun ang naging dedication ko. Parang yun ang naging sense of purpose ko. Kaya talagang nalab ko ng sobra ang pag-network. Kaya dapat maghanap ka rin na meron kang malalim na magiging sense of purpose. Pero maliban dun sa sense of purpose na yun, ang pinaka-importante, dapat malaki ang pinapasok ng pera sa'yo. Kasi nga, kung ang liit, kahit anong sipag mo, parang pagpapadyak, pagta-tricycle driver, di ba? Kahit anong klaseng sipag gawin mo eh. Kahit ikaw pa yung pinaka number 1 na tricycle driver sa mundong ito, sigurado ko hindi ka pa rin yayaman kasi magiging limited lang yung income mo sa tinatawag na kung ilan lang ang paserong pwedeng sumakay sa'yo. Eh kahit puno ka lagi, kada biyahe mo, limited ka pa rin ng oras. In short, magiging limited pa rin ang income mo. Kaya ako na love ang networking kasi number 1, may leverage siya. Number 2, napaka-tangible niya na kahit saan pwede mo siyang gawin. Kaya that time, I really love to travel. Kaya sabi ko, grabe, ito yung pwede ka nang yumaman, but at the same time, pwede ka pa pumunta ng iba-ibang lugar. Kaya yun talaga yung mga nagustuhan ko sa pag-network. Okay, now, sunod, you should learn to have a feedback. Okay, huwag kayong matakot pag napagsasabihin kayo. Actually, nga baliktad eh, dapat maghanap ka
ng mga taong magagaling sa craft na yon at magpa-mentor ka sa kanila. Magpapakorek ka sa kanila, ano tingin mo dapat kong i-improve, anong dapat na mali ko, anong dapat ganito, dapat ganon. Kasi sa lahat naman ganito siya kasimple eh. Lahat ng pinakamagagaling na nakikita natin, once in their life, meron naman silang idol. 'Di ba? Parang Gary Valenciano sa atin, sinong idol ni Gary V? Si Michael Jackson. 'Di ba? Lahat ng tao, magmayaman, mag-artista, bago yung nagsimula, meron silang ginagaya. Meron silang ginagaya ng mga idol nila na pagdating ng oras, nagkaroon, kasi ganito yung kasimple. Parang ako, nung ako nagsisimula sa pag-network, ginagaya ko lang lahat kasi copy business eh. Ginagaya ko lahat paano gumalaw yung upline ko, paano sila magbagsak ng joke, paano sila magsalita. Ultimo pagdadamit, ginagaya ko. Pero ang pinaka-importante dapat sa inyo, pag nanggagaya kayo, lakihan nyo, taasan nyo pa. I'll just give you example. Dati natanong ko to. Sabi ko, upline, paano po maging top earner? Gusto ko po maging top earner. Gusto ko rin pong katulad ninyo na kumikita ng malaki, meron kayong kotse. Ano po yung dapat kong gawin? Alam mo, sagot sa akin, sabi niya, okay Joseph, kung gusto mo maging top earner, ito sikreto. Dapat meron kang presentation, minimum 3 per day. Ulitin ko dapat daw nagpi-present ako sa 3 tao. Minimum, 3 presentation per day ang kailangan kong gawin every day. Tapos mga 2 years ko daw siyang gagawin. Di sabi ko, okay. Ako naman ang naisip ko that time, syempre, pag gusto mong yumaman, gusto mo lang mas mabilis, di ba? Sabi ko, gusto ko mabilis yumaman eh. Di ang ginawa ko, instead na sundin ko yung advice niya na 3 presentation per day, ang ginawa ko 5. 5 presentation ako per day. And true enough, it happened, mas nalagpasan ko pa siya sa kinikita. Para sa akin, para mas maintindihan nyo, pag nangungopya kayo, galingan nyo pa rin. Huwag nyong kopyahin ng literal na kinopya nyo. Dapat mas galingan nyo pa kung anong kinokopya nyo sa kanya. Kasi darating ang time, sa umpisa, wala kang identity. Sa umpisa, para kang imitator, nagaya ka lang ng gaya kung sinong idol mo. But there will come a time na magkakaroon ka ng sarili mong identity. And it happens sa akin. Dati, I'm just a fan sa network industry. Ang dami kong mga idol sa networking. Ang dami kong nagpapapicture din ako, nagpapaturo ako. But habang as time goes by, right now, I have already my own identity. Kaya dapat ganun. Okay? Sunod, ito na yung isang napakaganda para sa akin na dapat maintindihan nyo na ang labanan ng buhay, paano kayo darating sa point na mapapasok kayo sa in the zone, okay? ITZ, in the zone, or mas nangyayari to sa tinatawag na flow. Ano yung flow? Ito yung nagiging perfect lahat. Lahat ng kailangan mo nahuhulog sa'yo, lahat ng kailangan mong matutunan, nandyan dumarating na lang sa'yo, yung mga taong hinahanap dumarating sa'yo. And kailan to nangyayari? Nangyayari to the moment na nasanay ka palagi na ginagawa mo yung craft mo na without any distraction. Hindi ka, kahit may nagsusuntukan sa harapan, wala kang pakialam kasi sobrang in the zone ka sa ginagawa mo. Nangyari to sa sports. May mga nakikita kayo minsan sa NBA na kahit anong klaseng tapon pumapasok. May nakikita kayo sa mga business na may mga ibang tao na kahit saan nilalagay nila yung pera, talagang lahat tumutubo, lahat nananalo. That's in the zone. And nangyayari lang siya once nagkaroon ka ng laser light focus. You're doing your craft na matagal. May disiplina ka, na consistent kang lagi mo siyang ginagawa. Hindi ka nadadaan sa any distraction. Kahit anong klaseng distraction na nasa harapan mo, nasa utak mo, nagrereklamo yung asawa mo, hindi mo sila naririnig kasi wala kang ibang ginagawa. Nandun ka sa in the zone. The beauty of this, nagkakaroon ka ng tinatawag na time dilation. What is time dilation? Iba na yung nagiging oras mo sa common tao. Yung common tao, they have 24 hours, but you also have 24 hours. Pero yung 24 hours mo, parang kaya mong gawin isang buwan. Kaya nagkakaroon ng edge yung iba na akala natin, kahit sinong bilyonaryo, pwede mo siyang habulin. Kung magiging consistent ka lang ng sobra sa in the zone, ibig sabihin, so you're so focused sa craft mo. Tingnan mo mga Chinese. Anong ginagawa ng Chinese? Tindahan nasa baba, bahay nasa taas. Normally ganun. Bakit ganun? Kasi nga, yung oras importante sa kanila para hindi na sila bumabiyahe. Ang bahay nila nasa taas, tapos pag may mga bumibili o may mga problema sa tindahan nila, bababa lang sila. O pag may trabaho naman sila sa pamilya nila, aakit lang sila. You see gaano ka-importante sa kanila yung oras. Kaya dapat makapasok tayo palagi sa in the zone. Sa mga networker, ang tawag ko sa in the zone, tawag namin dyan sanib. Ano yung sanib? Yung pag nag-talk ka,
grabe, ang ganda ng bagsakan mo na hindi mo maintindihan kung saan mo pinulot lahat ng mga sinabi mo na parang ini-script mo lahat na sabay-sabay na napaka-perfect. Kasi minsan, nagtotok ka, akala mo parang normal lang. Tapos pagkatapos magtok, sasabihin sa'yo ng mga nakikinig, grabe, ang galing mo, grabe, nakaka-inspire ka, grabe, nakaka-motivate ka. That's in the zone. Ang tawag ko dun is nagiging bridge ka ng message coming from taas. Yung nasa taas, binabagsak sa'yo yung message at yun ang nai-spread mo palabas. Parang ito, bigyan ko ng isang example. Alam nyo ba pag meron ka naisip na magandang idea? Ang tawag ko dyan is golden ideas. Once na magkaroon ka ng golden ideas, tapos minsan after 1 month, kasi hindi mo ginawa, naisip mo, ang ganda ng idea, naisip mo, pero hindi mo in-execute, wala kang ginawa. After a month, nagulat ka, same thought, same idea, specific mismo, parehong-pareho, ginawa ng iba. Ngayon, ang question, paano niya na? Hindi mo kakilala yung taong yun. Hindi mo kakinento yung nasa utak mo kahit kanino. Kaya paano nag-leak yung information na meron sa'yo? Paano nag-leak sa labas? Simple lang. Pag binibigyan kayo ng golden ideas, tayo, hindi lang ikaw binibigyan. Galing sa taas, binigay yung idea papunta sa'yo, may binigyan pa dyan ng mga ibang tao. Ngayon, ang magkakatalo, sino mag-e-execute? Okay, kaya ganun ka-importante, classmate. Kaya dapat lagi kayong, actually, we have a cellphone already. Pag meron kayong mga golden ideas, isulat nyo agad yan sa notes nyo. Ako minsan may mga ganyan ako nangyari na matutulog na kami, nakahiga na kami, patay ng ilaw. Di ba, mga 5 minutes, biglang may golden ideas ako, bigla ako, mami, teka lang. Isusulat ko talaga yun kasi nga, kadalasan, pag hindi mo yun sinulat, hindi mo na yun maaalala. O, di ba? Kaya, napaka-importante yun. Kaya, dapat makaugalian natin na lagi tayong papasok sa in the zone. Okay? Yun ang pinaka-importante, classmate. Kaya at least, ngayon nagkaroon kayo ng idea, paano kayo magiging productive, ano yung mga dapat nyong gawin. Sundin nyo lang step by step na ang mga sinabi ko, magugulat ka, ang dami mo nang nagawa. Magugulat ka, yung mga ibang kasabayan mo, mas lamang na lamang ka na. At pag nagkaroon ka ng disiplina na ginawa mo yan ilang taon, gugulat ka na lang. Isang araw, yung buhay na dating pinapangarap mo, yun na pala yung buhay mo na mangyayari sa'yo. Kaya again, classmates,